Genesis chapter 24 verse 1 to 15. Basahin ko na lang. Matandang-matanda na noon matandang-matanda na nga talaga. No? Okay. Matandang-matanda na noon si Abraham. At pinagpapalang mabuti ni Yahweh. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Kakaiba yung panunumpa dati, no? Nila noon. Pag tayo nanumpa, ganun lang. Sila, kakaiba, no? So ito, sumumpa ka sa akin sa pangalan ni Yahweh, verse 3, ang Diyos ng langit at ng lupa, na hindi ka rito sa Kanaan, pipili ng mga mapapangasawa ng aking anak ni Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapili ko, maari po bang si Isaac na ang papuntahin doon? Tanong ng alipin. Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaac, tugon ni Abraham. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapapunta ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siya sa aking ibigay ang lupang ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Verse 8. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko. Kaya't inilagay ng alipin ang kanyang kamay sa pagitan ng kanyang hita ng Panginoon niyang si Abraham at nanumpang susundin ito. Verse 10. Naghanda ang alipin ng 10 kamilyo ng kanyang Panginoon. Matapos kargahan ng maraming panregalo, naglakbay siya patungong Mesopotamia. Sa salunsod na tinitirhan ni Nahor. So ito yung kapatid ni Abraham. Pagsapit sa labas ng lunsod, huminto siya at pinaluhod ang mga kamilyo sa tabi ng balon ng tubig na naroon. Sa gayong oras, tuwing magdarapit hapon, dumarating ang mga babae para umigib. Siya'y nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoong si Abraham. Tatayo pa ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae, buhat sa lunsod para umigib. Ako po'y makikiinom sa isa sa kanila. Kapag sinabi niyang, uminom ka at painumin ko rin ang inyong mga kamilyo, iyon na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong aliping si Isaac. Sa gayon, malalaman kong tinupad na ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoon. Verse 15. Hindi pa natapos ang kanyang panalangin, dumating si Rebeka na may pasan na banga ng tubig. Siya ay anak ni Bethuel at apo ni Milka na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham. Okay? So, in embracing the spirit of obedience and submission, each one must have this kind of character. Okay, number 1, 3 points lang po ito. Number 1, loyal and faithful servant. Number 1 is loyal and faithful servant. So, sa verse 2, balikan natin, sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala. Hindi lang alipin, pinakamatandang alipin, siya pa ay katiwala. So maaring itong servant na ito is most
trusted servant. Kasi ang daming servant ni Abraham. Mayaman siya eh. Sobrang yaman niya. Pero may pinili siya para sa misyon na ito. Yung pinakamatanda. Tingnan mo ngayong kapatid, katabi mo baka, tingnan mo kung matanda na ba yan. Ha? Baka isipin nyo yung matanda sa edad. Ay, hindi po. No? Yun bang Kristiyano na nagtatagal? Yung Kristiyano na tumatagal? Ha? At yung Kristiyano na nag-uugat? Kasi ang kahoy, no, halimbawa, yung puno, kapag lagi mong binubunot, itatanim mo na naman, hindi yan magbubunga. Pero kapag yung isang kahoy o isang puno, pag nakaugat yan, magbubunga yan. Okay. Ito na naman. Sabi ko na naman, ano kaya yung word na loyal? Iba na naman pala yung loyal at saka faithful. Pero halos magkaparehas lang sila, no? So ang loyal pala is means to stand by someone in good times and in bad times. In good times. O, di ba? In bad times. Oh. Yun daw yung loyal. So itong servant na ito, malamang loyal servant siya. Kasi tumatagal siya, pinakamatanda eh. No? Ito. And in bad to the trials and support them as they need. So malalaman mo yung kaibigan mo or isang tao kapag loyal siya. Kahit sa in good times and in bad times. In health and in sickness. Mag-unong din na sila. Yung na dyan na, no? Yan ang loyal na kaibigan or loyal servant. So ito, ang faithful naman. Faithful, on the other hand, talks about relationships to honor, fidelity, not only in big things, but in small things. Kaya ang sabi ni Lord, pagdating ng panahon, sasabihin niya, sa atin, well done, good and faithful servant. You are faithful in small things, I will make you steward in great things. Faithful. So, we are faithful and loyal Christian. No, meron ba tayong kakakilala ng mga Kristiyano? Ilang taon ka na ba nagiging Christian? Isang taon ako dun sa doon ako nag-church. Tapos lumipat na naman ako isang taon din ako dun. Tagal-tagal na rin akong Kristiyano. Pero, di talaga ako nagtatagal sa isang church. Ha? Meron ka bang kilalang butterfly Christian? Ha? Masasabi mo kayang loyal yon at faithful? Pwede namang, halimbawa kami, taga Mindanao, alam nga naman, kung pupunta pa kami Mindanao ng Sabado, mag-airplane. Tapos, sisimba lang doon, no? Pero hindi, yung dito lang ba? Isang lugar. Di ba? So, sabi niya sa verse 2, sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin. No? Marami nang pinagkakatandaan itong alipin na ito. So, are we faithful and loyal to our partners? Ha? Sa mga mag-asawa, faithful ba tayo sa ating partners? No? Sa mga asawang babae, wife, submit your husband. No? Hindi sinabing, wife, obey your husband. Hindi. So, dapat pala yung wife, sasubmit, magpailalom ba? Surrender yung asawa pala na babae. No? So, ito, are we faithful and loyal to our leaders and pastors? Kaya ba nating harangan yung bala ng kaaway para sa kanila?
Or tayo yung sumusulsul sa tira ng kalaban? Are we faithful to our pastors and leaders? Na kapag sinisiraan sila, tayo yung makikipaglaban in behalf sa kanila. Are we faithful to our family? Huwag nating ipagpalit yung pamilya natin sa barkada. Hey, mga kabataan! Huwag nating ipagpalit. Yung mga barkada, mabuting lang yan kapag meron ka. Pag malakas ka pa, malakas ka mang libre. Pag wala ka na, wala na. Iwanan ka lang din. No? We must faithful to our family. And we must faithful to our church. Dito tayo nilagay ng Panginoon, magiging faithful tayo. No? Let us be faithful and loyal to our church. Number 2, perseverance. In verse 10, naghanda ang alipin ng 10 kamilyo ng kanyang Panginoon. Matapos kargahan ng maraming panregalo, naglakbay siya patungong Mesopotamia sa lungsod na tinitirhan ni Nahor. So, saan galing yung servant, yung unknown servant? From Canaan. Saan siya pupunta? Sa Mesopotamia, sa Haran, kung saan doon yung lugar ni Abraham. So, basahin muna natin kung ano yung meaning ng perseverance. Persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. Isipin mo, itong servant na ito, 10 kamilyo ang dinala, binitbit. Pupunta pang Mesopotamia. Ito it was a long and difficult journey of more than 400 miles. About 600 kilometers. Itong palang, itong Kanaan noon, ito yung Israel ngayon. Tapos ito yung Haran, ay ito yung Turkey. So nung binasa ko, by plane, kung ilang oras, more than 7 hours by plane. Dahil kamilyo lang naman yung bit-bit niya. So ito camels are very strong and can carry up to 900 pounds. Kasi punong-puno sila ng karga Camels can travel up to 50 miles per hour. It is about 2 to 3 weeks of journey. Hindi mo ba masasabing talagang mapagtiis itong servant na ito? Tiniis niya yung 3 weeks na journey para lang dun sa mission niya. Hanapan ng asawa si Isaac. Alam niyo ba itong si Abraham dahil hindi niya alam kung pagbalik, isipin mo, 3 weeks. 1 month. Depende pa yun, no? Kung tag-ulan. May ulan ba doon? Sa deserto ba yan? Ganyan lugar na yan? Walang ulan doon? Init. Or ano yung sandstorm? Maraming mga hindrances na kinakaharap nila. Pwedeng, di ba ang dami nilang dala? Mga ginto, mga pilak, pangregalo nila. Doon sa mapapangasawa ni Isaac. So pwede silang, doon pa lang sa daan, pwede silang patayin or may mangyayari sa kalang masama. Kasi uso noon, yung anong tawag doon? Yung hold up, hindi naman hold up, anong tawag ba? Bandido. Oo, yun, mga bandits. Uso ngayon, doon doon. Naglalakad sila sa diserto. Sobrang init. Pwedeng, itong servant ito, pwede namang maggagawa na lang siya ng istorya. Ay, babalik na lang ako, tapos sasabihin ko na lang, ay, wala akong nakita doong babae na hinahanap mo, Panginoon. Pwede.
Pero itong servant na ito is, he has the spirit of perseverance. No? Grabe, ang layo. Ikaw nga, tayo nga, ang lapit-lapit lang ng church, ayaw nating magsimba kapag naglalakad eh. No? Pero itong taong ito, itong servant na ito, matindi yung faithfulness niya sa amo niya. Grabe talaga. So, sa atin mga kapatid, are we persistent in doing to our studies? Kayo mga estudyante, persistence ba kayo sa inyong pag-aaral? Ha? Huwag kayong magbulakbol. Hindi kayo makakatapos. Hindi kayo magiging successful. Mga kabataan, no? Sa ating ministry, persistent ba tayo sa ating ministry? Sa ating pagla-life group, minsan kapag ay umuulan, ayoko lang punta kasi umuulan eh. No? Ayaw magtiis. Are we persistent in our life group, in leadership training or mentoring? Tayo dito, ang dami nating mga leaders, pero pagka Martes, no, kukunti na lang. Kumukunti na lang. Ha? Ito, attending church or other church activities. Ito namang nandito lahat talagang persistent to sa ating pag-church eh. Wednesday, Sunday, practice, ito, kahit anong mga activities nandito. No? Okay, so number 3. Lapit na tayo matapos. Prayerful and selfless servant. In verse 11 to 12, sabi dito, pagsapit sa labas ng lungsod, huminto siya at pinaluhod ang mga kamilyo sa tabi ng balon ng tubig na naroon. Sipin mo, pati kamilyo pinaluhod. Di ba? Ito sa gayong oras, tuwing magdarapit hapon, dumarating ang mga babae para umigib. Siya'y nanalangin ng ganito. Sabi ko lang sa inyo eh. Sinabi niya sa mga kamilyo, lumuhod din kayo para magiging successful yung mission natin. Sabi niya, siya'y nanalangin ng ganito. Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoong si Abraham. Now, tingnan mo itong servant na ito. He asked for God's guidance. Grabe kapag nanalangin siya, specific. Tayo ba nanalangin pa? Specific ba? Sa mga kabataan, alin yung mga kabataan? Habang mga bata pa kayo, no? Dapat be specific kayo sa pagpili ng inyong mapapangasawa. O yung mga dalaga pa dito. Ha? Be specific. Ano ba yung gusto nyo sa lalaki? Anong gusto nyo mapangasawa ninyo? Sa mga babae, sa mga lalaki, anong gusto nyo? Dapat specific kayo. Hindi yung, sana Lord, bigyan mo ako ng pugi. Pugi nga, pero makakita ka talaga ng buwan at saka bituin. Ha? Be specific. Grabe itong servant na to, no? Siguro nagmana to siya sa amo niya. Kay Abraham. Prayerful. Napaka-prayerful niya. At ito pa, he asked for God's guidance and grabe pag nanghingi, specific. Sabi niya, meron kasi siyang prayer. Ito yun, tuparin po ninyo ang iyong pangako sa aking Panginoong si Abraham. So isipin mo, hindi niya iniisip yung sarili niya. Pero lagi niyang iniisip yung will ng amo niya. Ng Panginoon niya. Okay? Sabi niya, pinagpipray niya para doon sa gusto ng amo niya na mangyayari. Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at
hihintayin ang pagdating ng mga babae. Buhat sa lungsod para umigib. Ako po'y makikiinom sa kanila kapag sinabi niyang uminom ka at paiinumin ko rin ang iyong mga kamilyo, iyon na yun, sign na yun. Hindi pa natapos ang kanyang panalangin, sinagot na siya ng Panginoon. Grabe si Lord. Magiging specific lang talaga tayo mga kapatid. Be specific. Basta, magiging obedience, sumunod lang tayo at mag-submit kay Lord. No? Selfless servant. Hindi niya iniisip yung sarili niya. Hindi siya lagi nagrereklamo, nakakapagod. Pagod na ako. Paano kaya kung hindi ko makita yung babae na ni-required nila? Isipin mo, ang laki-laki ng lugar. Tapos kailangan mong hanapin yung kamag-anak nila. Not his will, but the will of his master. Ay ba mga kapatid? Yun bang will ni Lord? Yun din yung will natin. Yun bang tibok ng puso ng Panginoon? Nagiging tibok din ba ng puso natin? Alam nyo, kung ano ang resulta, what is the result of embracing the spirit of obedience and submission? Next slide. Mission accomplished. Sabi niya sa verse 15, hindi pa natapos ang kanyang panalangin. Dumating si Rebecca na may pasan na banga ng tubig. Just exactly what he prayed for. Grabe. Tapos ito pa, nung tinanong niya kung sino siya, siya yung anak ni Betuel. Siya ay anak ni Betuel at apo ni Milcah na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham. Grabe! Lahat ng gusto niyang nangyari. Because this servant is very obedient and submissive. Grabe itong taong ito. Alam niyo, nung nabasa ko ito, grabe ko, Lord, hindi man lang napangalanan itong servant na to. At ito pa, hindi man siya masyadong sikat. Walang pangalan nung binasa natin eh. Pero pinaniniwalaan na itong servant na ito is si Eliezer. Kasi dito sa verse 15, chapter 15 verse 2, ang sabi kasi nung nangako na ang Panginoon kay Abraham, sabi niya pagkaraan ng verse 2, sabi niya, ngunit sinabi ni Abraham, wala pa siyang anak nito, si Abraham pa kasi yung pangalan niya. Panginoong Yahweh, ano po ba ang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Kasi nga, nangako si Lord na gantimpalahan si Abraham sa kanyang pagiging tapat. Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. So malamang itong servant, tandang servant na ito is si Eliezer. No? Pero ito hindi siya pinangalanan dito sa verse 23, binasa natin. Sabi ko, itong taong ito, hindi man lang nagiging well-known sa Bible, pero napakalaki yung role niya para ma-preserve yung lahi ni Abraham. Siguro tayo mga kapatid, hindi tayo sikat, no? Hindi tayo maging kilala sa mga tao, pero gagamitin tayo ng Panginoon para ma-preserve ang lahi ng ating henerasyon. Hallelujah. Alam niyo po, being obedient and submissive has a reward. Obedient is more grace and unimaginable blessings. So, lahat ng mga ginagawa natin ay may reward. Maaring nakakapagod, no? Maaring nakakasawa na. Minsan nagrereklamo na tayo, pero alam nyo, obey lang. And then, ito pa, submissive. Ano ang reward ng pagiging submissive? Freedom. Alam mo
yung kabigatan mo, mabigat na talaga yung dalang-dala mo, no? Parang nasa iyo yung nakasalalay yung obligasyon. Obligasyon ng pamilya, no? Obligasyon ng trabaho or negosyo, or kaya takot ka, failed. Meron kang mga alalahanin, di ba? Pero if we submit to the Lord, we will experience freedom. Sabi, at ito pa, there is power in submission. May kapangyarihan ang submission. Ano ang sabi ng James chapter 4 verse 7? Submit yourselves to God. Resist the devil and he will flee from you. Grabe, sasubmit ka lang, ha? Resist the devil. Ibig sabihin, pwede mong i-rebuke lahat ng mga problema sa buhay mo. Si Satanas nga, kayang-kaya mong palayasin. Susunod siya sa iyo if we submit to God. There is power in submission. Woo! Hallelujah. Now, what is the great lesson sa ating binasa? The great lesson is, we need to be thankful to God at every stage of our life. Kailangan nating magiging thankful. Alam niyo ba, ilang beses, itong servant na ito, nakilala pa lang niya itong si Rebecca. Nagpasalamat na siya kay Lord. Hindi pa niya alam kung itong Rebecca nito, isasama ba sa kanya? O di kaya papayagan siya ng mga magulang niya? Ikaw, magulang ka, tapos basta mo lang ipapadala yung anak mo sa ibang tao na hindi mo kilala? Baka scammer to. Baka, kidnappers to. Pero nung nakilala niya, ako po si Rebecca. Lahi pala ito ni Nahor. Sabi niya ito, dito, sa verse 26, sabi niya sa verse 24, sumagot ang babae, ako po'y anak ni Betuel, na anak ni Nahor at Milka. Maluwag po sa amin at maraming pagkain para sa inyong mga hayop. Grabe ito. Hospitable. Itong babaeng ito. Characteristic ng a good wife, hospitable. Tapos, masipag, isipin mo, nag-iigib ng tubig ang layo. Sino dito nag-iigib pa ng tubig? Ha? Wala na? Meron pa ba? Meron pa. Uy! Meron pa pala. Meron mo palang Rebecca dito. No? So ito, pagkarinig niyon, lumuhod ang alipin at sumamba kay Yahweh. Narinig lang niya na kalahi pala siya ni Nahor. Lumuhod at sumamba. So dito sabi niya, we need to be thankful to God at every stage of our life's pursuits. At kung basahin natin yan for the whole chapter, ang daming mga stages dyan ang daming yung mga lumuhod itong servant at nagpasalamat sa Panginoon. Many times we want to wait until the final goal is achieved before we can say, thank you, God. Abraham's servant, or si Eliezer, did not wait but just thank God for indeed only just showing him to his master's relatives. Nakita lang niya yung relatives ni Abraham, nagpasalamat na siya. Minsan tayo, no, magpapasalamat lang tayo kapag nakita na talaga natin yung product ba? Yung finished product. Tayo ba, nagpapasalamat na ba tayo na sinimula na yung project natin ngayon? Ha? Yung masaya, yung nagpapasalamat, pumalakpak. Woo! Alam nyo, nakikilala pa lang niya yung babae na kalahi pala ni Abraham, nagpasalamat na. At nung kinausap niya, yung nanay, ay hindi pa pala, kinausap pa niya yung kapatid niya, si Laban.
At nung winelcome siya ni Laban, dinala siya sa parents. At nung kinausap niya yung parents, grabe, everything is smooth. Hindi siya pinahirapan. Hindi man lang nagtanong, aba, sino ka ba? Sino ba nag-utos sa'yo? Sinabi niyo, ano po si Abraham? Ganyan. Wala man lang mga pasikot-sikot. Sabi niya, dahil kay Yahweh, dahil sinabi yan, dahil, sabi niya, tinanong ko po siya ito pa. Sumagot ang mag-amang Betuel at Laban, dahil ang bagay na ito'y mula kay Yahweh, wala na kaming masasabing anuman. Grabe, tikom yung bibig ng mga magulang, dahil kay Yahweh. Tinikom ni Yahweh. Dahil itong servant na ito is a very powerful servant. Grabe. In conclusion, tayo ba mga kapatid, minsan napagod na? Minsan, sino dito yung may mga life group? Members. Yun bang, pinuntahan mo na. Nagdala ka pa ng pasnaks. Tapos pagdating doon, pahihintayin ka pa ng ilang minuto or baka oras. Tapos kapag i-invite mo, hindi pa rin pupunta. Nag-offer ka na ng sundo at saka hatid. Wala pa rin. Di ba minsan ganyan nakakapagod din? Pero mga kapatid, submit lang, obey lang. No? Let us keep doing what is good and what is right, because in everything we do, there's always a reward. Lahat ng mga pagpapagal natin, may reward yan. Nakikita ng Panginoon yan. In 1 Corinthians chapter 15, verse 58, therefore, my dear brother and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi masasayang lahat ng pagod mo, mga kapatid. Hindi masasayang. No? Meron tayong reward na hinihintay. Kapag tayo, if we embrace the spirit of obedience and submission. Sige po, mayroon po tayong natutunan ngayong gabi. Okay? Sige po, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, gabing ito. Lord, tinuruan mo kami, Panginoon. Paano kami mag-obey? Paano kami mag-submit, Panginoon? Lord, minsan ay hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Minsan, Lord, ay naguguluhan din, Panginoon, ang aming mga isipan. Pero Lord, we hold on, O God, to your promises. Alam namin, Panginoon, ang iyong pangako ay kahit kailan hindi ito mababali, Panginoon. Pinanghawakan namin, Panginoon, ang iyong mga pangako, O Diyos. Salamat, Lord, dahil katulad, Panginoon, itong servant, itong si Eliezer, servant ni Abraham, Panginoon. Andyan ka lagi, hindi mo pinabayaan, Panginoon, ang iyong mga anak. Kapag kami ay nananalangin at kapag kami ay tumatawag sa iyong pangalan, O Diyos, you will never fail, O God. You will never fail. Salamat, Lord. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Tinataas namin, Panginoon. Walang ibang pangalan, Lord, ang tinataas namin, kundi ikaw lamang, Panginoong Hesukristo, na aming tagapagligtas. In Jesus' mighty name, amen.